Sa tala ng National Statistics Office, tumaas ang bilang ng mga walang trabaho mula 6.9% noong Abril 2012. Tumaas ito sa 7.5% ngayong 2013. Kung titingnan din natin yung statistika ng pamahalaan, no? Yung employment generation nila last year ay pumasok ng 1.1,020,000 daw. Pero this year ay ng Abril ay bumaba ito ng 600,000. So meaning kahit may mga pumapasok na mga investors, no, outside investors, hindi naman ito talaga nagre-create ng trabaho. Kaya kung papansinin natin, mas marami ngayon na nasa informal economy, no? At yung mga nasa informal economy, ito ang mga mas vulnerable pagdating sa kanilang kasiguruhan sa trabaho. Hindi na rin daw nakapagtatakang pinapasok ng ilan ang lahat ng uri ng pagkakakitaan kahit pa ito ay nagmumula sa maraming tambakan. Yung mga nasa informal economy, halimbawa, dahil walang opportunity para pumasok sa isang 8 hours work, no? Kailangan nila mabuhay. Dito sa NCR, humigit kumulang na dapat kumikita ang isang pamilya na merong miyembro ng 5 o 6 ng 1,200 pesos para mabuhay ng marangal at disente. So, kailangan nila maghanap ng ikabubuhay kahit sa paanong pamamaraan. Bukod sa mag-inang Mercelidad at Christopher, nakilala rin ng Reporter's Notebook ang 37 taong gulang na si Kaloy, hindi niya tunay na pangalan. Hiniling niya sa aming itago ang kanyang pagkakakilanlan. Araw-araw, sinusuyod niya mga fast food para abangan ang basurang naglalaman ng mga tirang manok na nakilala sa tawag na pagpag. Kung may bumili sa amin ng pagpag, binababa ko po sa side, pero yung mga pipilian, tapos pag pinipilian na namin, may dumarating sa amin tao na bumibili ng pagpag. Katapos ng pag binibili, inuwi na nila sa ano. Per 20 po ang isang balot. Kawalan ng maayos na mapapasukan ang isa sa mga dahilan kung bakit pinasok ni Kaloy ang pagbebenta ng pagpag. Ang mga nakukuha niyang pagpag binibili raw sa kanya ng mga may-ari ng ilang karinderya. Anong pinipili namin pagpag, pinipili namin yung laman bukod yung buto. Kasi yung laman, iba ang presyo ng laman sa buto. May per 20, may ang laman naman 30. Sarap ah. Batid ni Kaloy na marumi na mga pagkain kanyang ibinebenta. Pero kinakalimutan niya raw ito lahat, lalo pat siya ang inaasahan ng kanyang 7 mga anak. Kasi dito ko na napag-aral yung mga anak ko. Sa hanap buhay na to, dito na rin kami mamamatay o Sa isang pag-aaral ng World Bank, nakasad na kinakailangan makalikha ang ating pamahalaan ng 14.6 milyong mga trabaho hanggang taong 2016 upang magtuloy-tuloy ang paglago ng ating ekonomiya. Hindi siya sapat, no? Kasi ang tawag na namin sa kalagayan ng ating ekonomiya ngayon ay jobless growth, no? Mataas ang GDP na binabandera ni Pangulong Aquino na mahigit 7%. Pero hindi naman ito nagtre-trickle down, no, pababa sa mga mamamayan. So yung programa niyang conditional cash transfer ay hindi talaga sumasagot sa kahirapan at in fact nagiging programa pa siya para maging depende ang mga mamamayan, no, mula doon sa cash na ini-extend ng pamahalaan. Ang tingin namin, ang conditional cash transfer ay hindi sapat kung walang trabaho na kaakibat na ibinibigay sa mga mahihirap nating mga mamamayan, no? Ang Department of Labor and Employment, ang amin pong target is 1 million jobs. Target lang po namin yun ang minimum. Pero as it is, based doon sa vacancies, there are more than 1 million jobs created. Mukhang ang jobs ang naghahanap sa tamang skill. Hindi lang talaga magpanagpo. So nakikita namin yon, if there are plenty of jobs and there are plenty of unemployed pero hindi umuugma, babalik kami ngayon sa umpisa. So we have to involve our basic education sector para doon sa correct choice of jobs, or of course to take. But this will take some time. Hindi naman yan overnight masusolusyonan yung problema yun. In fact, ang challenge ko nga, because we already have network of guidance counselors all over the Philippines, ang challenge ko nga sa kanila
hindi natin makikita ito in 5 years time, maybe 10 years time.